Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Bayan, wala na ho talaga. No more impeachment trial sa Senado. Yan ho ang paulit-ulit na ipinapaliwanag nitong si Senate President pro tempore, Jinggoy Estrada, sa lahat ng interview na pinapanood natin siya. No? Wala nang impeachment trial na mangyayari sa Senado. Susundin nila yung utos ng Korte Suprema na final and executory. Final na nga di ba? Kaya hindi ho natin talaga malaman kung ano ang tumatakbo sa utak nitong mga congressman na to na magmo-motion for reconsideration. Ano pang i-reconsider nitong mga maestrado natin? Unanimous ang decision, tapos final in executory pa, tapos magmo-motion kayo. Ano kayo, mga tanga? Rekta ho tayo dito mga kababayan. Teka lang, ito ho mga kababayan. Game. Teka, ito. Game. Sa iba pang balita, posibleng magsagawa ng motu proprio investigation si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta patungkol po sa flood control projects kahit wala pang inihahaing resolusyon sa Senado hinggil dito. Posibleng matalakay ng senador ang inirereklamong palpak na serbisyo ng mga water concessionaire. Men Corvera sa balitang yan. Posibleng ang isyu ng umano'y anomalya sa mga flood control projects na ikinagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, maaari magsagawa ng motu proprio investigation si Marcoleta. Maliwanag na ho ba ngayon sa inyo mga kababayan kung bakit talagang pinipigilan nitong si Martin Romualdez na maging Senate President itong si Chis Escudero? Maliwanag na ho. Tayo ang tayo ho natin dyan. Ayaw ho natin mapalitan yang si Chis. Lalo na papalit yang si Soto. Alam ho nila na ganyan ang kahihinatnan ng istorya sa Senado kung sakaling hindi mapalitan yan si Chis Escudero. Magtatalaga siya ng isang magaling dyan sa Blue Ribbon at pasigurado sasalansanin niya lahat ng kababuyan na ginagawa nila dyan sa House of Representatives. At yan na nga ho ang nangyayari. Kahit wala pang ihaing resolusyon sa Senado hinggil dito, kumpiyansa si Estrada na mahusay itong mapapangunahan ni Marcoleta. Mas lalong ganda, marami siyang alam. Nitong Martes, naghain na si Senator Erwin Tulfo ng resolusyon para siyasatin ng Senado ang umano'y katiwalian sa flood control projects. Partikular niyang ipinasisiyasat kung saan nagamit ang bilyon-bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control, samantalang maraming baradong kalsada at drainage na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Maliban sa flood control projects, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires. Baka maimbestigan ni Senator Marcoleta yan, motu proprio. Motu proprio. Yes. Will you suggest? Yari na ho. Tapos na. Ika nga, good game. Tapos ho dito yung mga magnanakaw na congressman. May kalalagyan ho talaga sila dito sigurado. Ngayon, sila naman ang tatanungin. Ngayon, sila naman ang masasalang. Yung ginagawa nila sa mga resource person, hindi naman mamamahiyayang si Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman niya gagawin yung kababuyang ginagawa ng mga congressman na yan. Pero sigurado, yari sila pagdating sa rekomendasyon dyan sa committee report nitong si Senator Rodante Marcoleta. Maghahalo ang balat sa tinalupan. At walang padrino-padrino dito. Walang kaibigan-kaibigan dito.
walang former colleague dito, anak ng toka. Sasalansanin kayo niya si Marcoleta. Yan na sigurado. Need a resolution. Yung mga flood control projects, saka yung tubig. Kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos, kung ano yung binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA. Ipinagtanggol naman ni Estrada si Marcoleta sa mga batikos bakit ito ang inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na nag-iimbestiga sa mga pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Pero sabi ni Estrada, isang abogado si Marcoleta at matagal naman itong naging kongresista. Wala anyang ibang senador na humiling na pamunuan ng komite at iginit na walang naging kapalit ang pagbibigay ng Blue Ribbon Committee kay Marcoleta. Bukod dito, wala sa rules ng Senado na nagsasabing bawal na maging chairman ng makapangyarihang komite ang isang baguhang senador. Baka makatulong rin anya ang pagiging dating kongresista nito para madaling matukoy ang mga sinasabing kongresista na rumarakit umano bilang mga kontraktor. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung opposition siya. Sa aking palagay, o sa aking palagay, is highly qualified. Is fair. With all due. Hindi naman ho ano yan. Yeah, di ba sinasabi ko na sa inyo? Noong pinapahaging natin dito na nananalangin tayo kung hindi man siya maging Senate President, sana man lamang mabigyan siya ng talagang mapwersang komite. At yun na nga, Blue Ribbon ho nabigay sa kanya. Talagang marami yung sasalansanin niyang mama na yan. Walang gustong humawak. Kasi alam nila, wala silang tapang na kagaya ng tapang ni Rodante Marcoleta. Hindi ho nila kayang gawin yung mga ginagawa ni Rodante Marcoleta. Ika nga, marami pang kakaining bigas yung ibang mga senador dyan. Kaya si Senator Jinggoy, di naman pwede yan. I mean, madunong naman sa batas, pero iba pa rin yung abogado ka. Hindi ka basta-basta mapapaikutan. Di ba? Nag-aral din naman ng abugasya yan o maalam sa batas. Pero iba pa rin talagang profesyon mo abogado ka. Tapos meron kang naksintapang ni Rodante Marcoleta. Ibang usapan ho yung mga kababayan. Di ba? Kaya meron ng kinakabahan ngayon sa House of Representatives. Yan ang sigurado natin dito. Meron ng ikakabado 20. Excited na ho tayo mga kababayan. Moto proprio. Wala nang resolution. Ano to kwa? DPWH. Bigay dito. Distrito 2 ng lungsod ng Maynila. Tagal na niyan 2019 pa yan. Dito. Ngayon, kayo naman ang magpaliwanag. Ika nga yung interparliamentary courtesy, ibigay natin yan. Di ba? Di ba pinaboy nila si Senator Bato? Senator Bongo dyan sa Tuadcom kasi pupunta kayo dito, open ang House of Representatives. Investigasyon namin, open sa inyo. Punta kayo dito kayo paliwanag. O ngayon, moto proprio. Wala nang interparliamentary courtesy, mga balahura naman yung mga congressman na yan. Kung Dante, subpi na kagad. Pagka ayaw sumunod, i-contempt mo na yung mga yan. Respect si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan sa Senado, this is the first time that a neophyte senator in an opposition at that ay hinawakan ang Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Pagtiyak naman ni Marcoleta, magiging patas siya sa pag-iimbestiga at hindi gagamitin ng komite sa personal na interes o pamumulitika. Sa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigation. Ngayon na nga mga kababayan, ang sigurado ho dito, etong si Senator Rodante Marcoleta, marami hong paiiyakin to dyan sa Blue Ribbon na yan. Yung mga magnanakaw, yung mga government official na wala nang inisip, pagkat bago matulog, paano magnakaw, paano makakickback. Pagkagising, merienda, tanghali, bago matulog, puro pagnanakaw ang nasa utak.
Senator Rodante Marcoleta, panahon mo na ho yan. At ako'y naniniwala, sabi nila wala daw nare-re-elect. Malas daw sa kampanya yung Blue Ribbon na yan. Walang pamahiin dyan sa mama na yan. Di ba? Baka yan pa maghatid sa kanya sa pagiging vice presidente ng Pilipinas. Yung posisyon na yan. Senator Rodante Marcoleta, nako, maliwanag, ika nga, napakaliwanag ng inaharap ng mama na to pagdating sa politika. Tapos nabigyan pa siya ng ganyang katinding komite. Tapos napakahusay niya. Meron siyang integridad. Maraming nagmamahal sa kanya. Dahil nakita natin ang paninindigan niya. Panalo na yan. Vice President Rodante Marcoleta. Sarap pakinggan. Sana hindi mo masarap pakinggan yun. Vice President of the Republic of the Philippines. Rodante Marcoleta. Ayos. Kaso ano muna pala? Sarago. Yan muna pala. Malay natin, ayaw ni Senator Bongo. Hindi natin alam. Tingnan natin kung paano yung magiging adjustment. Pero kung sino man ang ibala ng PDP, wag lang si Mangga. Susuportahan natin yan all the way. Ito, dito tayo kay Senator Jingoy Estrada. Okay? Bawal na maging chairman ng makapangyarihang komite ang isang Dito pala. Good evening, Ses. Good evening, Sean, and good evening, and to all viewers, good evening. Thank you for giving us that time. You have said that there are already 20 senators who are of the mind that you should abide by the Supreme Court's decision, even if there is now a motion for reconsideration that was just filed. Yes, approximately around 19 to 20 senators have intended to comply with or to abide with the Supreme Court decision, not to push through with the impeachment trial. Since, according to the Supreme Court, it is already executory, and according to the Supreme Court, the Senate has no jurisdiction whatsoever. So we have to comply with I personally will have to comply with the resolution of the Supreme Court. And these 19 to 20 senators have already, have they signed their name to a resolution? Have you spoken to them? There is no resolution. We will put it into a vote come August 6th, this coming Wednesday. Even if the House of Representatives, your co-equal body, has indicated it will also file a motion for reconsideration. Yes, they have indicated that they will file a motion for reconsideration. I think their deadline is on August 11. But if, whenever the Supreme Court decides to overturn their decision and grant the motion for reconsideration of the House of Representatives, then that's the time that we will convene as an impeachment court. Okay, so because a lot of the legal experts who have been weighing in on this issue, Senator, they're saying hantayin na lang matapos yung pag-file at madesisyonan ng Supreme Court itong motion for reconsideration of the House. So would you Hindi naman ganun na tayo. Hindi naman karamihan ng mga legal expert na nagsasaw-saw dyan sa issue na yan. Sinasabi nila hantayin. Ang sinasabi nung mga karamihan iba yung mga pinklawan at dilawan. Pero yung mga karamihan talaga, ang sinasabi nila, itigil na yan kasi napakalaking kabalbalan yan. Kapritsyo lang yan ni Martin Romualdez. At karamihan sa mga media, hawak sa betlong nitong si Romualdez. Kaya yung naratibo, parang kagaya ng sa inyo. Ganyan na ganyan yung naratibo. Yung, hayaan mo na yung MR, huwag mo nang gumalaw ang Senado. Ano ba ang hindi nyo naiintindihan doon sa salitang final and executory? Anak ng toko Diba? Wala nang walang ika nga kontrapelong opinion Diba? Walang kontrapelo Unanimous. think or napag-usapan na ba ng majority in the Senate kahit Gigil to si unofficially To comply or not with the decision of the Supreme Court. But if, as I've told you, as I've mentioned earlier, if and when the Supreme Court decides to overturn their own decision, then that's the time we will convene
as an impeachment court. So the motion will be merely to comply Obey. unless To comply. the Supreme Court decides otherwise. Yes. So parang bakit po ayaw ninyong mag-antay muna? Doon naman mo. Kasi may respeto sila sa Korte Suprema. Kasi naiintindihan nila yung final and executory. Kasi hindi sila hawak sa betlog ni Martin Romualdez. Hindi kagaya ng mga news anchor at mga reporter at mga TV mainstream media. Yun ang dahilan. Kaya kahit hindi sila maghantay, okay lang. Kakahiya kayo mga mainstream media. Ba't galit na galit kayo sa mga Duterte? Di ba kayo kumita nung panahon nila? I mean, you waited so long anyway. Hindi naman sa ayaw namin maghintay. Kailangan namin pagbotohan kaagad dahil siyempre yung publiko naghihintay kung ano gagawin ng Senate. Correct. At napag-usapan namin sa all Senators Caucus yan that we will really put into a vote the decision of the Supreme Court. Well, Senator, there are some concerns following the decision of the Supreme Court to make this whole process quite very difficult now in holding public officials accountable. What do you have to say to that, Senator? Because yes, go ahead. Well, there are a lot of differing opinions amongst former justices, the legal luminaries, but of course, I, being a non-lawyer, will have to strictly obey with the decision of the Supreme Court. Kasi meron mga ibang nagsasabi nga dyan na mas mataas pa daw impeachment court kaysa sa Supreme Court. I beg to disagree. Mas mataas pa rin ang Supreme Court. Sino pa bang, kung hindi kami mambabatas, kami gumagawa ng batas, we formulate, we enact laws, and kung hindi namin susundin ang Korte Suprema, sino pa susunod sa Korte Suprema? And one take here also, Senator, kasi is dapat daw prospective na lang itong ruling instead of retroactive, or it shouldn't apply to this current impeachment complaint because when it was initiated, when it was crafted, hindi pa yun yung set of rules or yung understanding nila, appreciation nila doon sa Constitution. Well, that is the opinion of the Supreme Court, so I cannot argue with it. What about the minority? I think they have a resolution. If the majority does not have one, the 5 do, or 4 or 5 of them do. Have you spoken to the minority about what they want to do? Or talagang magbobotohan na lang? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa hanggang umasenso ang Pilipinas. Oo, tama, nasa demokrasya tayo. O walang problema kung merong ayaw o may gusto. Ayaw ng impeachment, gusto niya impeachment. Pero para yung naratibo, mabili ng mga politiko, yun ang malaking problema dito. Okay lang sana kung hindi kargado yung mga katanungan ng mga angkor kasi alam natin ramdam natin na naratibo ni Tamba ang pinaglalaban nila. Real talk lang doon lang tayo sa makatotohanan. Huwag na tayong magplastikan dito. Yung mga amo nyo, alang. I haven't seen or haven't read the resolution that has been circulating, and I think only 4 senators out of 24 senators have already signed it. But dagdag ko lang, Senator, parang duda si Senador Tito Soto sa numerong binibigay nyo na 19 to 20. Are you confident in that number? Nako. Yes, I am quite confident based on what we have discussed in our All Senators Caucus, based on their body languages, based on what they were saying. I think I'm confident that the majority will abide by the ruling of the Supreme Court. All right. Now, moving to another issue, the open BICAM that, the Senate and the House of Representatives seem to be in agreement. What is your own position about I am in favor of an open BICAM for the people to know what is happening during the budget deliberations and the budget BICAM. There's no problem with me. There have been... Kung sakaling magkaroon man ng open BICAM, gusto ko lang paalalahanan ng ating mga kababayan. Hindi ho yan dahil sa mahiya naman kayo statement ni Marcos Jr. Dahil ho yan sa pangangalampag ng mga Duterte supporter diyan sa 2025 budget. Magkadiretsuhan na tayo. Kasi mga credit grabber yan, idea grabber yung mga yan, di ba?
Sino nagpunta sa Korte Suprema para magpetisyon na deklarang unconstitutional itong GAA 2025? GAA. Sino? O nga ba't Rodriguez? Meron ba ni isang congressman na gumawa nun? Tapos sasabihin la open by cam. Mga hipokrito. Kalokohan no eh. In the first place, kung talagang gusto nyo ng matapat na pamahalaan, transparent na pagbabudget sa ating bansa, dapat nakiisa kayo eh. Nagpunta kayo sa Korte Suprema. Pinakinggan nyo yung hinaing nitong mga individual na to na nagsasabi na merong ginawang kabulastugan yang si Martin Romualdez at ang kanyang mga aso dyan sa House of Representatives. Ganon ang delivery PH. Huwag mong masyadong bilisan. Ang bilis mong magsalita eh. Di ba? Huwag mong bilisan. Dapat yung medyo nagpo-post ng konti. Eh, hindi pwede eh. May lakad tayo eh. And some bothersome allegations about Senate President Cheese Escudero. Do you have any view? Yung pagpunta po niya sa Kongreso, yung pagbuo ng maliit na... Di ba ba tapos yung demolition job kay Cheese Escudero? Yung bata yung si Soto, wala na din na makakaupo yun. Blue Ribbon Committee na itong si Rodante Marcoleta, tumigil na kayo. Committee, aside from the BICAM, meron pang... Well, I have talked with Senate President Escudero with regard to the yung pagpunta niya ron sa House of Representatives, and he intimated to me that was a BICAM meeting with the presence of Senator Grace and everybody. So I don't think that is a big issue. Would you agree with him that it may come from the House of Representatives? Ganyan na po bang kalalim ang iringan sa dalawang legislative bodies na nagtatapunan ng putik, if I may put it that way? Well, I will reserve my comment on that. Okay. So, itong mga supposed insertions, ganyan, the issues hounding basically Senate President Cheese Escudero, are you confident, Senator, being ikaw yung pro tempore, na stable at malakas, solid yung leadership sa Senado? If you are going to ask me, I think solid yung leadership sa Senado. Super majority pa rin ang sumusuporta kay Senate President Cheese Escudero. But at the same time, Senator, you were quoted earlier saying na stable ang leadership nga ni SP Cheese, but then anything can happen because history did dictate na kahit yung minority, dalawa lang, nagkaroon ng pagkakapalit sa liderato. So, if you can elaborate on that, Senator. Anything can happen. As we speak, hanggat sa Lunes, anything can still happen. So what does that mean for SP Cheese? As long as they have the 13 votes to elect a new Senate President, magkakaroon tayo ng bagong Senate President as long as they have 13 votes. So we shouldn't read too much into that statement, kumbaga? Or... Yes. Well, for you to say it this early... Kahit bukas pwede kami tanggalin. Walang ganun po ba? Kabubuo lang. I mean, to say it this early kasi it seems to be very intriguing. That? What you said, that, anything can happen. Anything can happen at this very early stage when you had just, wala pang isang linggo. Pero, that is a remote possibility. Ang sinasabi ko lang, maraming pwedeng mangyari, no? Katulad ngayon, Friday ngayon, Saturday, Sunday, malay mo may mag-initiate ng mga proceedings na, alam mo, gano'n talaga sa Senate, biglaan lang nangyayari. Okay. But Senator, how would you describe... But I don't think that will happen. But Senator, how would you describe the dynamics now in the 20th Congress? Because the minority bloc is led by Senator Tito Soto, the most veteran, now on his 5th term as a senator, at mga kasama rin niya, mga veterano na rin po. Wala na eh. Yung word na veteran kumbaga napuno na sa bayan ng Pilipino. Hindi porket veterano ka,
eksperyensado ka dyan sa Senado, marami kang koneksyon, kakilala. Kung wala silang nakitang naging trabaho mo sa mga nakalipas na panahon, wala kang makukuhang respeto kahit sa mga kasama mo dyan. Napakalaking sampal sa pagmumuka nitong si Tito Soto yung hindi niya pagiging Senate President. Sa totoo lang, napakalaking sampal sa pagmumuka niya. Ngayon, kung ibibida niyo pa rin yung ano na yan, yung pagiging veterano, wala nang bumibilib. Kasi sa tagal ng nakalimang termino na, tapos ganito pa rin ang ating bansa. So, pang-anim mo na to, ano plano mo? Diba? Ganun lang kasimple. Well, alam mo, hanga-hanga naman ako kay Senator Tito si- Soto, kay Tito Sen. Kasi matagal ko na rin nakasama yan. Is very well qualified to become the minority leader. At ano naman siya, hindi naman siya magiging obstructionist sa lahat ng mga gagawin namin sa Senado. Okay, and talking about committee chairmanships naman, syempre maraming mga reactions no, kung ano yung napunta sa kaninong senador. Ano pong masasabi niyo doon? Of course, Blue Ribbon. Ang ganda ng ngiti ni Senator Jinggoy. Well, yung sa Blue Ribbon Committee, nabigay kay Senator Rodante Marcoleta, there's always first time. And this is, I must admit that this is the first time that it was been given to a neophyte senator, and then a position at that. No? Pero, with all due respect, in fairness kay Senator Marcoleta, he is very qualified to handle that committee. He being a lawyer. Okay, so walang kulay yon. We shouldn't read anything Walang into kulay. that. Walang kulay yun. Okay. Now, let's go to your bill, unless we want to still ask about Senator Marcoleta. What if he investigates you guys? Ma-weaponize. Oo, ganon, yung ma-weaponize against the administration. Where will you stand? I think Ma-weaponize, anak ng toko. Pero nung panahon ni Digong, kung ano ginagawa nila dyan sa Blue Ribbon, walang pakialam ang mainstream media. Ngayon, itong si Rodante Marcoleta, ma-weaponize. Ayaw nyo ba magkaroon ng check and balance sa ating pamahalaan? Ayaw nyo ba na ang Senado talagang matignan kung tama nga ba ang pinaggagawa ng mga ahensya ng pamahalaan ng Blue Ribbon Committee? So pagka nag-check ng ahensya itong si Rodante Marcoleta, ibig sabihin ba nun na-weaponize na kagad yung committee na yan? Ang labo nitong mga na to, hindi ho ba tayo pwedeng magtalaga ng mga anchor o reporter na talagang makakapagbitaw ng tanong na, hindi ko naman sinasabing hindi magaganda yung mga tanong nila. Kaso puro mga kargado. Tanong ng network Hindi tanong ng sambayanan. Tanong ng may-ari ng network ang